Ikinasang National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City. Bit-bit ang pangakong paglaban sa korupsyon. Hindi raw nasusukat ang kanilang lakas sa bilang kundi sa prinsipyo. Narito ang Gender Weekend Report ni Jill Sebandal live mula sa Davao City. Jill, anong nangyayari dyan ngayon? George, sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng Davao City, isang mahalagang pagtitipon at yugto naman ang nasaksihan sa hanay ng Partido Demokratikong Pilipinong Lakas ng Bayan o PDP Laban. Dinayo ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lungsod para sa National Assembly ng partido. Isang pagtitipong layuning palakasin ang organisasyon, pagkaisahin ang mga miyembro at itakda ang susunod na direksyon nito habang papalapit na ang 2028 elections. We are here, we are invited by the PDP for us to be one of them. And also, I like their advocacy, I like their motivations, and gusto ko kung paano dinadala ng mga Duterte yung bansa natin. Because they are the patriarch or they are the head of the PDP. So I support and my family supports the PDP Laban. Dahil sa dami natin, no? Solid PDP Laban, buong Pilipinas. Nakikita natin yung pag-asa, unity, at siyempre ang pagte-take over na ni Mayor Baste Duterte as our President. That is really a very positive effect po sa lahat. Kasabay ng paghalal ng mga bagong opisyal ang turnover ng pamumuno ng partido kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. May mensahe din ang alkalde sa hinaharap na impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Congratulations and more power sa PDP at sana lumago pa yung party, lumaki pa at isa naman ang ating layunin sa PDP na paano tayo makaserbisyo na muli sa ating mga kababayan. Sa paglipat ng pamumuno ng PDP Laban, hindi lamang ang pagkakaisa ng partido ang binigyang diin ng mga lider nito. Naging sentro rin ng mga talumpati ang mga impeachment trial or ang impeachment trial ni VP Sara. Mensahe laban sa administrasyon at mga pahiwatig na nagsisimula na ang laban para sa 2028 elections. George, kakatapos lang ng National Assembly ng PDP Laban at sa kasalukuyan ay nagsialisan na rin yung mga partisipante kasama yung mga bumisita din dito. Kanina namataan din natin ang dating Pangulo ng PDP Laban na si Senator Robin Padilla at yung mga iba pang kasama ng PDP Laban na sina Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bondok at si Attorney Israelito Torion. George? Well, Jill, ito bang paglipat ng presidency ng PDP Laban kay Baste Duterte, nangangahulugan ba yan ng kanilang paghahanda just in case na ma-impeach si VP Sara? Siya na ba ang magiging pambato ng partido just in case?
George, posible nga na ginagawa nila ito para kung sakaling ma-impeach si VP Sara ay si Baste ang kanilang papatakbuhin. Ngunit sa ngayon, George, ay wala pa tayong tiyak na mensahe or wala pa tayong tiyak na salita galing sa kampo ng mga Duterte dahil sinusubukan pa natin silang kausapin o kunan ng panayam pahinggil dito. Ngunit ayon naman sa mga iilang supporters dito na dumalo kanina, George, mapasino man daw sa mga Duterte ay kanilang susuportahan. At nakatakda nga na sa Miyerkules next week ang impeachment trial magpapatuloy laban sa kanyang kapatid at wala ring binigay na pahayag o opinion yung kapatid ni VP Sara na si Mayor Baste pahinggil naman sa mga susunod pang impeachment trial ni VP Sara. George? Okay, maraming salamat Jill Sebandar, nag-uulat ng live mula sa Davao City.